Koneksyon. Oo, sa panahon ngayon, madali nang bumuo ng koneksyon. Mabilis na rin na ipararating ang impormasyon patungo sa malalayong lokasyon. Madali na ring hagilapin ang destinasyon ng mga kaibigan mong gusto mong panatilihin ang komunikasyon sa tuwing nararamdaman mong kailangan mo ang kanilang atensyon. Madami na ding bagay ang pwede mong magamit, gaya ng mga gadget na cellphone, laptop, at tablet. Pero hindi itong mga gamit ang solusyon. Bakit? Dahil oo, maaaring wala ng limitasyon sa panahon ngayon ng pagbuo ng koneksyon pero koreksyon. Konektado ka ba? Sa panahon na ang kanilang atensyon ay nakatuon sa pagbuo ng koneksyon at relasyon sa mga plataforma ng social media ang kwestiyon. Saan ka kukonekta? Ganito, simulan mo sa dalawa. Simulan mong lumabas. Humayo at umabot ng kaluluwa. Simulan mo sa isa. Gaya ng pag-iwan ni Hesukristo sa 99 para mahanap ka. At simulan mo dito. Bumuo ka ng grupo. Ipakilala mo si Kristo. Pag nasimulan mo ito, mahahanap mo ang sagot sa Paano ba maging konektado? Nung una, na-curious kami, ano ba tong C2S? Di namin namalaya na bukod sa lumalalim kami sa salita ng Panginoon, yung fellowship tatagpuan namin dito. Talagang nakikipag-usap si Lord sa pamamagitan ng mga topic sa C2S. Kada topic is connected na connected talaga sa amin. The word of the Lord became deeper in a way na we want to know God's word in a deeper sense and in a personal sense. Bali bagong Kristiyano pa lang kami noon, and during pandemic nakilala at kinikilala pa lang namin si Lord at talagang curious kami sa katotohanan. Hindi namin alam kung ano yung mga programa sa Church of God. Pero nung nalaman namin na pag-aaralan namin yung salita ni Lord sa C2S, yung eagerness namin na makilala si Lord without questioning, nag-go kami agad sa C2S. Malaking tulong din to sa amin dahil sa bago kaming followers of Christ, hindi pa kami nakakapagbasa ng Bible. Pero dito, unti-unti namin nakikilala si Lord sa buhay namin. Though we know na importante naman ang pagbabasa ng Bible, importante rin yung may kasama ka mag-aral ng salita ni Lord. Naging jump starter ang pag-C2S at pagsisik at pagbabasa ng Bible, and nag-lead sa pagkauhaw namin sa salita ni Lord na hinahanap-hanap namin every day of our lives. C2S got us to become 30 sa salita ni Lord. Even though we attended Sunday service, midweek service, it seems that we want more of God. Dahil sa ganitong klaseng fellowship tuwing C2S, ramdam ko na kami-kaming nasa C2S pare-parehong know-how sa salita ni Lord. Dahil nagsi-C2S kami together at naging center ng relationship namin si Lord, mas lalo naming naintindihan ng bawat isa. Ayun, mas lalo naming na-appreciate yung isa't isa bilang mag-asawa. Talagang napansin namin yung lalim ng relationship namin as mag-asawa. Nagkaroon din kami ng bonding na hindi namin usually nagagawa. So iba talaga pag kasama namin si Lord eh. C2S can build relationships, lalo na doon sa mga kasama namin sa C2S. Parang rin kami family, parang C2S can build family talaga. C2S has leveled up our spiritual growth. Then, na-push further ang aming faith in the Lord sa tulong lang din ng C2S. I believe in a disconnected world, C2S connects us to God and to His people. C2S helps you find a friend in people and find a friend in Christ Jesus. Para sa akin, C2S like a complete package kung saan ikinokonekta ka kay Lord at ikinokonekta ka din sa tao. C2S can bring back the connection. Tulad nga nung nakakilala ko kay Lord, lagi ko pinagdadasal na yung mga kamag-anak namin na makakilala din kay Lord. Encourage people with the words of the Lord. Hindi lang na natatapos dito sa church yung pagiging Christian natin. Bali nung time na yon, nung nakilala ko si Lord through C2S, gusto ko mag-serve kaagad sa Kanya. And hindi yun nagstay just as a dream.
God saw my heart and eventually He called me and my family na mag-serve sa Kanya. At ngayon, God is calling me to evangelize and to share God's love through His words sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Nasabi ko nga sa mentor ko na masaya ako sa presensya ni Lord. Yung pagmamahal ni Jesucristo sa akin, gusto ko na maranasan rin ng pamilya ko, mga kaibigan ko at ng ibang tao. Maranasan nila yung kabutihan ni Jesucristo. Ayan. Pag tumatayo talaga ako dito, lagi akong kinakabahan para akong first time. So, napanood po natin ang mga video kanina, kwentong C2S. Isa lamang yan sa mga, dalawang pamilya lang yan nagkukwento. I know and I believe na sa simbahang ito, malaki ang naging impluensya ng C2S. And I pray na mag-join po tayo dyan. And yan, mag-aaral na po tayo ng salita ng Panginoon. So pwede ko bang ma-invite ang lahat na tumayo as we read the Word of God from John 15:5? Sige po, tayo po tayo. And sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. In 1, 2, 3, go! I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. John 15:5. Let us pray. Father God, we praise you, God. We honor you. We glorify you, Panginoon. God, maraming salamat, Panginoon, sa buhay na kaloob mo sa bawat isa, Panginoon. God, we pray sa mga anak mo, sa simbahang ito, ngayong umaga, Panginoon. We pray na ikaw po yung mangusap sa kanila, Panginoon. Speak to your people. Speak to us, God. Holy Spirit, minister. Have your way. Move. Panginoon, sa mga salitang pag-aaralan namin, Panginoon, we pray, Panginoon, na mag-penetrate to sa mga puso namin, Panginoon. Kasi ang mga salita mo, God, ay makapangyarihan na kayang magbago ng buhay, Panginoon. God, we pray na tulungan nyo kami, Panginoon. Samahan nyo kami, Father God, sa pag-aaral na yung salita, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Ang inyong lingkod, Panginoon, itago nyo po sa inyong likuran. Ikaw po ang mahihayag, ikaw ang makita. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba, pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, tinitlean ko po ang pag-uusapan natin sa umagang ito, be connected, stay connected. Yan. Sino na ba dito yung konektado? Yan, amen. Sa mga hindi pa konektado, kumonect na tayo. At pagka nakakonect na tayo, stay connected na, kapatid. Stay connected. Sabi dyan, verse 5, I am the vine. Laging nagpapakilala ang Panginoong Hesukristo ng I am. I am. Kapatid, sinong mahilig dito sa connection? Connection. Sinong mahilig? Yan. Nakataas ang kamay ko. In one way or another, minsan, lalo na pag sa mga, wala naman po akong hindi ko naman po sinisiraan ang illustration natin. For example lang po, pag maglalakad tayo ng papeles sa government agency, minsan naghahanap tayo ng connection. May kakilala ka ba dito para mapabilis? Di ba? Minsan ganun eh. Pero sasabihin ko ngayon, kapatid, ang magandang connection na meron tayo dapat ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. I am the vine. Nagpapakilala siya ng ganyan. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, magpapakilala ang Panginoon sa iyo. Nalulungkot ka ngayon, sa iyo magpapasaya sa iyo. I am the bread of life. Sa John 6:35, Jesus provided nourishment for the human soul. Kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon yung human soul natin, yung kalbuhay spiritual natin, malakas. But Jesus Christ is the bread of life.
Siya ang kalakasan natin. I am the light of the world, John 8:12. Siya ang ilaw ng sanlibutan ito. Bakit? Jesus shines the moral goodness and glory of God in a world which is darkened by sin. Ang ating Panginoon ang ilaw ng sanlibutan na to. Anong ibig sabihin nun? Ang dapat nating sundin yung standard ni Lord, hindi yung standard ng mundong to. Kasi yung standard ng mundong na ginagalawan natin is madilim. Madilim, bakit? Dahil sa kasalanan. I am the good shepherd. Jesus is the one who leads and protects His people. Siya ang nag-guide, siya ang nangunguna, and siya din yung nagpo-protekta sa atin para hindi tayo mapahamak. Ito pinakamahalaga sa lahat. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Jesus provide the way to eternal life. Kapatid, ang papunta sa langit ay hindi ang simbahang ito. Ang daan papunta sa langit ang ating Panginoong Hesukristo na itinuturo sa simbahang ito. Hindi religion, hindi tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Papunta sa langit, papunta sa Ama. So kapatid, hindi po ang church na to, kundi si Jesus Christ na itinuturo sa simbahang ito. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord, thank you, Jesus. You are the way, the truth, and the life. Ayan. I am the vine. Ano po ang ibig sabihin yan? Jesus is the source and sustenance of our life. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kapatid, malakas ka. May mga pagkakataon sa buhay natin na manghihina tayo, pero ang ating Panginoon ang magsusustain sa atin. Jesus is the source of light, source of life. Kapatid, minsan darating tayo sa buhay, anong purpose ko sa buhay na to? Kailangan natin kumonekta kay Jesus Christ para magkaroon ng buhay, yung buhay nating wala ng gana. Ang tunay na kahulugan ng buhay, matatagpuan natin kay Jesus. Ayan kapatid. Sa Panginoong Jesus Kristo natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Siya lang. Jesus is everything. Jesus is the answer. Sa lahat ng question mo, may sagot ang Panginoon. Sa lahat ng pag-iyak mo, iko-comfort ka ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, kapatid, lapit tayo sa Panginoong Hesukristo. Handa siyang tulungan tayo. Handa kanyang gabayan. Handa niya tayong i-guide sa tamang lalakbayin ng buhay natin. Amen po ba doon? Amen. You are the branches. You are the branches. Pag sinabi pong you are the branches, part ka po ng isang kabuuan. Nasusundan niyo po ba ako? You are the branches. Parte tayo ng isang kabuuan. And ano tayo? Part tayo ng ano? Part tayo ng body of Christ. Ang bawat isa sa atin, part tayo ng isang kabuuan. Parte tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, parte tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians 12:27, Now you are the body of Christ, and each of you, one of you is a part of it. Parte ka, kapatid. Kabahagi ka. I pray na pagkabahagi ka, nakakonekta ka. Nakakonect tayo. Amen po ba? Amen? Yung mata ko, hindi pwedeng hindi siya nakakonect. Dapat nakakonekta siya. And kapatid, now you are the body of Christ and each of
one of you is a part of it. Ang body of Christ po na pinag-uusapan dyan, ang tinutukoy dyan, represent dyan, is the church, simbahan. Simbahan. May papakita po ako sa inyong mga letters. Ayan. CH, blank blank CH. And alam mo, ano kulang dyan kapatid? You are. Mahalaga tayo sa simbahan. You are important to the church. And kapatid, kung iniisip mo, hindi naman ako mahalaga sa simbahan, wala akong naitutulong, wala akong naigagawa. Kapatid, nagkakamali ka. Yung maliit na kaya mong gawin, pag inilagay natin sa kamay ng Panginoon, may milagrong pwedeng mangyari dyan. Amen? Yung buhay mo, sa tingin mo, sirang-sira. Pag sinurrender natin sa Panginoon yan, magiging kagamit-gamit yan. Amen? Amen? Sige po, palakpan natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong isipin hindi ka mahalaga. Mahalaga ka sa simbahan. Ganun pa man, mahalaga tayo sa simbahan, pero meron niyang the other side of the coin. Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung sa kabilang side niyan, next batch po ng C2S 101, enroll po tayo. Mapag-uusapan natin doon kung ano yung the other side of the coin. Pero ito lang sasabihin ko sa iyo kapatid, you are important to the church. Mahalaga ka sa simbahan. Mahalaga ka sa simbahan. Kapatid, ang isang Kristiyano ay dapat nakakonekta sa body of Christ. Sa simbahan, sa church. Yan. And sa mga bisita po natin, hello po. Sa mga nanonood online, hello po sa inyo. Ayan, kapatid, sa mga bisita natin at nanonood online, kapatid, kung meron kang simbahan at napadpad ka sa COG Alabang, napadaan ka sa COG Alabang, I pray na this message will minister to you. I pray na mag-minister to. Sabihin ko sa iyo kapatid, balik ka na sa church mo. Balik ka na sa simbahan mo. Huwag ka na magtampo. Huwag ka na magalit sa leader mo. Balik ka na sa simbahan mo. Balik ka na sa simbahan mo. Kung naghahanap ka ng perfect na simbahan, walang ganon. Walang ganon. Bakit? Kasi ang simbahan po, punong-puno ng imperfect people na inaayos ng Panginoon. Amen. Sige po, palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Imperfect people na patuloy na binabago ng Panginoon. Balik ka na. Balik ka na kapatid. And Kuya Rodel, bakit? Bakit ganun? Ba't ganun? Walang perfect na simbahan. Wala talaga eh. Kaya naging ganun ang mga simbahan. Bakit? Para ma-apply natin yung pinag-aaralan natin sa salita ng Panginoon. Doon natin ma-apply. Love one another. Forgive one another. Doon natin ma-apply. Kaya may mga ganun. Merong misunderstanding. Kasi doon natin ma-apply yun. Doon ma-apply yun. Balik ka na kung saan ka itinatanim ng Panginoon. Balik ka na kapatid kung saan ka itinatanim ng Panginoon. Encourage your leader. Help your church. Support your pastor. Ayun lang yung ma-advise ko sa iyo kapatid. Kung bisita ka po dito ay nanonood ka online, balik ka na sa church mo. Support your leader. Support your church. And kapatid, kung ikaw naman, dito ka dinadala ng Panginoon sa simbahang ito, sa COG Alabang. Kung ayan ang kalooban ng Panginoon, naway mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen po ba doon? Hindi pwedeng hindi ka nakatanim. Hindi pwedeng hindi tayo nakatanim sa isang simbahan. Ibaon mo pa ang sarili mo sa simbahan. Be connected, stay connected kay Jesus at sa salita niya.
Hindi pwedeng namamangka tayo sa dalawang ilog. Hindi pwedeng patalon-talon tayo ng simbahan. Idalangin mo sa Panginoon, kapatid, kung saan ka man niya talaga itatanim. Itanim ka na niya at mag-stay ka na doon. Bakit? For us to bear fruit. May gusto po akong pakitang picture. Ayan, naging bisita po natin sa COG Alabang. Ang sabi niya dyan, actually po, Kuya Rodel, first time ko po ulit mag-church this year. Natigil po ako mag-church kasi gulong-gulo po ako. Para po akong nangangapa sa dilim. Kaya kanina, parang nakauwi ako. Kaya babalik na po talaga ako kung saan ako. May mga naging bisita tayo, nung nakausap ko sila, napagkwentuhan kami. Isa lang masasabi ko, kung saan ka itinanim ng Panginoon, balik ka na doon. Doon ka na, kapatid. Hindi po sa tinataboy kita. Hindi sa tinataboy namin kayo. Huwag mong hadlangan kung saan ka itinatanim ng Panginoon. Doon tayo. Sabi ko po dyan, if we are planted to the church, kung nakatanim ka sa simbahan, kapatid, ito yung gawin natin. We must deeply rooted. Dapat ibaon mo yung sarili mo. Ibaon natin yung mga sarili natin. Saan? To God. To Jesus. And to His Word. Para ano, kapatid? Para ano? For us to bear fruit. Para mamunga tayo. Kapatid, mahirap sa isang Kristiyano na hindi nag-i-stay kung saan siya itinatanim ng Panginoon. Hindi siya makakapamunga. Imbis na magiging kagamit-gamit na siya, talon na naman siya sa ibang church. Gagamitin na siya ng Lord, talon na naman. I pray you are here because of God. Kapatid, kaya ka nandito sa simbahan dahil sa Panginoon. I pray na nandito ka sa simbahan because you are connected to the vine, to Jesus Christ. You are here because the Word of God continue changing your life. Ang salita ng Panginoon patuloy na nagmiministeryo sa mga puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba doon? You are the branches. Mahalaga ka sa simbahan. Kaya kapatid, balik ka na, and kung dito ka nilalagay ng Panginoon, mangyari ang kalooban ng Panginoon. Amen? Stay connected, be connected. Be connected, stay connected. Okay po. Next, if you remain in me, kung mananatili ka. Kapatid, ang mga Kristiyano ngayon, konting hirap lang. Hindi na nagpapakita sa church. Konting sakripisyo lang for the ministry. Magdadahilan na sa leader. Whatever your situation right now, remain connected to Jesus. Yes, mapapagod tayo, masasaktan, iiyak. Ano pa? Ano pang sitwasyon mo ngayon? Sabihin mo na. Natural yan, ma-experience natin yan. Pero walang ayawan. Amen po ba doon? Walang ayawan. Kapit lang. Laban lang. Bakit? John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrow. Ang bihira, ang ating Panginoon Jesucristo, inunahan na tayo. Sa mundong ito, punong-puno ng pagsubok at paghihirap. Parte yan, kapatid, ng ating Christian walk. But take heart. Lakasan mo loob mo, kapatid. Tatagan mo, kapatid, ang sarili mo. Because I have overcome the world. Na-overcome na ng ating Panginoon ang mundong ito, kapatid. And kung mananatili tayo sa Kanya, nakakonekta, ma-overcome din natin ang mundong ito sa tulong at awa ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Sige po. Sige po, palakpan natin ang Panginoon.
Hallelujah. Remain in God. Remain in the church. Remain in Jesus. Ayan, kapatid, ano man yung struggle mo ngayon, ano man yung battle mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, eto, masaya ko pong sasabihin sa inyo to. Inihahanda ka ng Panginoon sa magandang gagawin niya sa buhay mo. Amen? Amen? Sige po, palakpan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Kaya mo pinagdadaanan yan kasi piniprepare ka ng Lord sa gagawin niya sa buhay mo. Inihahanda ka ng Panginoon. Sino mo, nanonood ng K-drama? K-drama, sino nanonood? Ako dati nanonood ako, ngayon hindi na masyado. Ayan. Sa K-drama, pag pataas ng pataas yung episode, next ng episode, pa-excite, di ba po? Yan. Ganun din sa buhay Kristiyano natin. Habang pagtatagumpayan mo ang pinagdadaanan mo ngayon, pa-excite yan. Bakit? Kasi makikita natin yung plano ng Panginoon in the future. Makikita natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba doon? Amen? And kapatid, ito lang po masasabi ko. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, sa dulo niyan, isa lang ang mangyayari. Ang Lord ang mapaparangalan. Ang Lord ang maitataas. Ang Lord ang mabibigyan ng glory. Amen po ba doon? Amen. Sige. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat anak mo. Be connected. Stay connected. Walang ayawan, kapatid. You will bear much fruit. Yan. Christians are attached to the vine and bear fruits, which refer to good works and to spiritual growth, which is the result of one's relationship to the vine, to Christ. Kapatid, ang isang Kristiyano na nakakonekta sa ating Panginoong Hesukristo, dapat namumunga. May fruit. At anong fruit yung tutukoy dyan? Good works. Good works. Kapatid, lilinawin ko. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi ligtas na tayo. Amen? Hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas. Ligtas ka na, kaya ka gagawa ng good works. Kaya ka gagawa ng kabutihan. Kaya ka nasa ministry, kasi na-experience mo ang pagmamahal ng Lord. Kaya ka papasok ng ministry, kaya ka maglilingkod, kasi meron kang relasyon, which is the result of one's relationship to Christ. Kapatid, baka nasa ministry ka dahil kala mo masaya. Ano man ang maging reason mo sa ministry, I pray na maging tama ang reason natin. Kaya tayo magmi-ministeryo. Kasi na-experience natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. You are already experienced the goodness of God and unconditional love of God, kaya ka nasa ministry, kaya ka nasa simbahan. Kapatid, ayun po sana yung maging reason natin kung bakit tayo laging nasa simbahan. Kung bakit tayo mag-stay connected. Yan, ang sabi pa dyan, spiritual growth. Spiritual growth. Your spiritual growth not depend on the people. Your spiritual growth not depend on the church. Your spiritual growth, nakadepende kung kanino ka nakarelasyon. Kaya ka merong spiritual growth kasi may relasyon ka sa Diyos, kay Jesus Christ. Tignan natin yung the other side of the coin. Ganun tayo lagi, hindi pwedeng one side lang tayo. The other side of the coin. Yes, ang church, ang leaders, ang mentors, ang pastor, ang lahat ng magagawa ng simbahan. Yes, meron kaming responsibilidad.
naalagaan kayo, gabayan kayo. But to support lang yun. Support lang yun. Paano pag hindi ka inalagaan ng leader mo? Paano pag hindi ka kinamusta? Wala ka ng relasyon sa Panginoon? Dapat ito una, kapatid. Relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ministry, hindi ako lumalago. Pambihira, kapatid. Bakit ka nasa ministry? Kasi na-experience mo na yung pag-ibig ng Lord, kaya ka nasa ministry. Tulong na lang yan, kapatid. Nasa ministry ka kasi lumalago. Hindi ko sinasabing masama ang ministry. Maganda ang ministry. In one way or another, yung iba sa atin natutulungan ng ministry para sa Christian walk niya. Pero involved ka man or hindi, dapat ito yung pahalagahan mo. Yung relasyon sa Diyos. At kung sa tingin mo, minamatured ka ng Lord, praise the Lord, kapatid. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa ministry na yan para mas lalo pang mag-grow. Amen? Take responsibility. Akuin mo yung responsibilidad mo, palaguin yung spiritual growth mo. Huwag mo laging iasa. Kasi pagdating natin sa Panginoon, pagharap natin sa Judgment Day, hindi mo pwedeng sabihin, kasi yung leader ko, kasi yung church. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Ikaw ang magsusulit sa iyong spiritual life. And ito naman po, lagi ko rin sinasabi, ang simbahang ito, hindi nagkulang para gabayan tayo. Bakit? Ilang beses na ba tayong ini-encourage na lakihan ang pananampalataya natin? Ilang beses na tayong china-challenge, go out of your comfort zone. Ilang beses na tayong sinasabihang, go further sa iyong pananampalataya. Go extra mile sa paglilingkod sa Panginoon. Ang simbahang ito, lagi tayong china-challenge. Ang simbahang ito, merong discipleship program. Discipleship program na katulad ng COG Dasma. Anong mali? Ang mali is kung paano tayo magre-respond doon sa challenge na yon. Ikaw, kapatid, pag china-challenge ka ba ng simbahang ito na laki ng pananampalataya mo, paano ka nagre-response? Pag ang simbahang ito, china-challenge ka, go extra mile. Paano ka nagre-response? Pag mayroong pinapagawa sa'yo, paano ka nagre-response? Kapatid, tayo ang may responsibility sa Christian growth natin. The church, the program of the church, help na lang. Help, support. Na mas lalo pa tayong mag-guide sa ating mga Christian walk. Para mag-grow pa. Lastly, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay tayo sa ating Panginoong Hesukristo, kung wala kang Jesus Christ sa buhay mo, sa puso mo, wala tayong magagawa. Christians. Alisin mo yung Christ, iyan ang matitira, and ang ibig sabihin niyan, I am nothing. Ang buhay natin sa mundong ito, pag wala tayong Hesukristo, baliwala lahat, kapatid. Baliwala. Ma-enjoy mo man ang meron sa mundong ito. At the end of the day, pagharap natin sa ating Panginoong Diyos, baliwala ang lahat. Kailangan natin ng Jesus Christ sa buhay natin. Apart from me, you can do nothing. Pag wala ang Panginoong Hesukristo sa akin, sa iyo, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa
dun sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero pag may Jesus Christ ka sa buhay mo, sa puso mo, magagawa mo ang lahat ng bagay. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa natin ang mga bagay-bagay. Pero kapatid, kung walang Jesus Christ, baka performer lang tayo. Apart from me, you can do nothing. Performer lang tayo. Kapatid, nasa ministry ka, allow me to use the word, hindi ako nang judge. Pero wala yung pagsama ng Panginoon. We are just performer. Nagpe-perform lang tayo. Nagpe-perform lang. Dapat si Jesus Christ, samahan ka. Remain in me and I in you. I in you. Sinirikal ko po yan. I in you. Pagsasamahan ka ng Panginoong Jesucristo sa gagawin mo, hindi ka performer. You are an army of God. Army of God. Anong ibig sabihin yan? Pag nagpe-perform ka dito, dapat magaling ako. Dapat ako, ito pre-practice ko. Kapatid, the other side of the coin, yes, kailangan natin ng mga marurunong sa ministry. Kailangan natin yan. Hindi ko sinasabing hindi magagaling magagaling yung mga worker natin sa simbahang ito. Pero kapatid, kailangan natin ng pagsama ng Lord. Performer tayo. Hindi ako maglilingkod kasi baka i-judge lang ako. Pambihira, hindi kapatid. Kaya ka maglilingkod kasi nagpapasalamat ka kay Lord. Kaya ka maglilingkod kasi na-experience mo yung love ni Lord. Army of God. Bakit ko po nasabing Army of God? Sa bawat paglagitik mo ng base, may mga demonyong lumalayas. Bakit? Every time nag-praise and worship tayo, every time magtitipon tayo sa simbahang ito, merong spiritual battle na nangyayari na hindi natin nakikita. Army of God, sa pagpadyak mo ng bass ng gitara, may mga chain na nabro-broke, nasisira. Sa pagkalabit mo ng electric guitar, ng string, may mga bad spirit na lumalayas. Katulad ng kay King Saul na every time na nag-play si David ng harp, kumakalma siya. Sa bawat pagkanta mo, you are an army of God. May mga nawawasak sa buhay ng bawat tao. Kuya Rodel, napaka-spiritual mo naman. Yes! That's the reality of life. Every time na nagtitipon-tipon tayo sa simbahang ito, may spiritual battle na nangyayari. Kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Army of God. I can do, apart from me, you can do nothing. Pag wala akong Jesucristo, wala yung pagsama niya, I'm just a motivational speaker. Ini-inspire ko lang kayo, minomotivate ko lang kayo. Ba't ko sasama na ako ni Jesus? And ayun ang lagi kong panalangin. Magiging God mouthpiece tayo. God mouthpiece. Hangarin natin ang presensya ng Lord sa mga buhay natin. May aaminin po ako sa inyo. May oras po ba ako? Sorry po medyo mag-OT po ako konti. Pagbigyan niyo po ako. OT po ako konti. Pasensya na po. Every time na tatayo ako, sabi ko, ayoko. Okay na ako sa panlikod. Panglikod lang ako Pang media lang ako Likod lang ako. Hindi ako pangharap ng stage. Ayoko dyan. Pero lagi kong inaalala, sabi ko kay Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo, wag mo akong pabayaan. And ang pagtayo sa stage, isang privilege, salamat sa Panginoon.
Hindi ako karapat-dapat. Pero thank you sa grasya niya at awa niya. Amen. May pagkakataon nung ako makapaglingkod kay Lord, maglilingkod ako ng buong puso ko, buong lakas ko. Sa langit na ang pahinga. Sa langit na ang pahinga. Kasi hindi ko alam kung hanggang saan ako. Ang buhay kong to, hindi ko hawak ang buhay ko. Mamaya, ito, nagsasalita ako, hindi ko alam. Sino nakakaalam ng buhay niya? Wala, di ba? Wala. Kaya every time natatayo ako dito, dati nga, ayoko po. Pero sabi ko, Lord, hindi ako karapat-dapat. Pagtatayo ako, samahan mo ako. Paboran mo ako. Kasi pag ako yung tatayo lang, ako lang yung mag-isa, madidisappoint lang ang tao. Pero Lord, ikaw yung makita, itago mo ako sa inyong likuran. Kapatid, I pray na lahat ng magagawa, lumatayo sa stage, itama natin yung kondisyon ng puso natin sa harapan ng Lord para maging mas kagamit-gamit tayo. For us to bear fruit. Amen po ba doon? Sige po, sa Diyos po ang papuri. Palakpan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And sa ano po na to, itong anniversary, pinag-uusapan natin C2S Unite. Ano po ba yung C2S Unite? Ang C2S po is connect two souls outside and inside the church. Pagkokonekta natin para magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Unite. Kapatid, may kanya-kanya tayong agenda. Pero sana yung agenda ni Lord, ayun yung mapag-unite sa atin. Agenda ni Lord ang gagawin natin sa simbahang ito. Hindi agenda ko, hindi agenda ng kahit sinong tao, kundi agenda ni Lord. The Great Commission, go and make disciples. Matthew 28:19 verse 20. C2S Unite, this is designed to help you in making connections with people and connect them to God. Tayo, kukonekta tayo sa tao, gagamitin tayo ng Lord, and yung mga tao na makakonect natin, i-connect natin kay Lord. Hindi pwedeng i-connect mo sa'yo. Dapat kay Lord. Kasi si Lord kaya magbago ng buhay. Ikaw, instrumento lang ng Lord. Amen po ba doon? Ayan. How to be connected and stay connected. Number 1, commit and surrender your life to Christ. Kay Jesus Christ lang. Kay Jesus Christ. Commit and surrender your life to Christ. Number 2, join a C2S group. Join a C2S group. Kapatid, kung wala ka pang C2S group ngayon, join ka na kapatid. And I pray, kapatid, isa ka na dun sa mga mapapanood namin na magpapatotoo sa ginawa ng Lord sa buhay mo. Amen po ba doon? And number 3, na nasa t-shirt natin, be one and make one disciples. Ikaw, maging disciples ka. At ikaw, kung kaya mo nang mag-lead, kaya mo na mag-make ng disciples, go! Go extra mile in serving God. Yan, sorry po, Oti. Magpapakita po akong picture. Pinaplano pa lang ang C2S Unite, may mga ginagawa na kami. Kasi gusto namin, bago yung heart ng C2S na to, gusto namin ma-apply na actual. Papakita po ang picture. Ayan, wala pa ang C2S Unite, pero nagkatrabaho na ang bawat ministry, makakonect ng kaluluwa. And ito, first time nilang umattend noong June. And nabibless ako, ito ang sabi niya, gusto kong maging tama ang buhay ko sa harapan ng Lord, sa harapan ng Diyos. Kapatid, ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, ano man ang kalagayan ng buhay mo ngayon, kapatid, ang simbahang ito hindi ka namin i-judge. Hindi namin kayo i-judge. Ang simbahang ito, walang instruction na mang-judge tayo. Hindi namin kayo i-judge. Gusto namin makakonect sa inyo para in one way or another, makonect namin kayo kay Lord. Gusto ko maging tama ang buhay ko sa harapan ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon niya ng buhay niya, hindi namin siya ginudge. Inunawa namin siya.
Intindihin natin kapatid, hindi tayo magko-compromise ha. Lilinawin ko, magkaiba yon. Yung co-connect tayo, yung magkakaroon tayo ng compassion, saka yung compromise. Ang compromise, alam mong mali, pero hindi mo pinagsasabihan. Ang compassion, naiintindihan mo yung sitwasyon mo niya at i-guide natin siya papunta sa tamang daan sa ating Panginoong Jesucristo. Nagkaiba yun ha. Walang compromise. Walang compromise. Picture pa, April 4. Ayan, ask ko po if now know nyo po yung name nila, gusto ko po sila makilala. April 24, 2022. Yan, may nagtanong sa simbahan, nung nag-tracks distribution ang production team. Yan, may nag-inquire sa church. Yan. And nagsimba siya sa simbahan ng May 1, 2022. May 1, 2022, nagsimba siya sa church na to. And after 1 year, May 1, 2023, nagpa-water bath siya. Amen. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Kapatid, ang simbahang ito, gusto naming makakonekta sa inyo para dalhin kayo kay Lord. Ayun ang layunin ng simbahan. Ayun yung purpose ng simbahan. Humanap ng mga naliligaw na kaluluwa. Ibalik kay Lord. Presence. Ito na po siya ngayon. Yan, kung kita man, nasa production team na po siya. Yan. Amen. Amen. Isa na po siya sa mga sobrang maaasahan, faithful sa production. Glory to God. Glory to God. 1 year pa lang, sa Christian Walk, nag-involve na, nag-connect na, at nag-stay connected. Ito yung pinaka-latest. Yung post niya. Magka-honor this school year, X. Makapag-evangelism sa room, check. Nagaya kami ni Recto ng C2S at Bible study sa room. Glory to God, may mga gustong sumali. Amen. Sige po. Thank you, Lord. Thank you, God. Ginagamit mo ang simbahang ito para umabot ng kaluluwa. Kapatid, God is waiting for you. Kung na-experience mo, naranasan mo ang pagmamahal niya, ang kabutihan niya, baka naman kapatid, this time, maglilingkod na tayo sa Kanya. Lord, itinanim mo ako dito. Hinubog mo ako. Inayos mo ang buhay ko. Inayos mo ang ugali ko. Binago mo ako, Lord. Lord, mamumunga naman ako. Magiging kagamit-gamit naman ako, Lord. Magiging kagamit-gamit ako. And ano yung kapatid, kung nakakonect kami sa iyo at nakakonekta ka na kay Jesus Christ, sa Panginoon at sa salita niya, lahat tayo tinatawag na maging disciples of Christ. Disciples. Yes, may mga ministry tayo na ginagampanan. Very good yan. Praise the Lord para dyan. Involved tayo sa bawat ministry natin. But that is the secondary ministry. Lahat tayo tinawag na maging disciples. Disciples are fishers of men who are into saving souls and proclaiming the gospel. Kapatid, nasa ministry ka, maganda yan, praise the Lord, maganda yan. Pero nasa ministry ka, pero hindi ka umaabot ng kaluluwa. Sayang. Ang Panginoong Jesucristo namatay para saan? Hindi para sa ministry. Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa mga naliligaw na kaluluwa. And in one way or another, tayo rin, naging ligaw rin tayo noon. Pero praise the Lord, na-experience mo ang kabutihan ng Panginoon. At kung na-experience mo yan, pwede mo ba siyang palakpakan? Pwede mo siyang purihin? Yes, Lord, thank you for your love. Thank you for your love. Hallelujah. And pwede ko bang ma-invite ang lahat na tumayo? And sa pag-awit natin, Lord, gamitin mo ako. Lord, tulungan mo akong maglingkod sa iyo. Lord, tulungan mo akong maging kagamit-gamit.
kung bakit ka namatay. Para abutin ang mga kaluluwang naliligaw pa ng landas. At kami, Panginoon, gamitin mo maging instrumento na makonect sila sa'yo. Let us sing this song. Hallelujah. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay mo, O Diyos, sa kabutihan Yes, Lord, dahil sa kabutihan mo, God. ako'y naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Katapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang Yes, Lord. Yes, Lord. Pinagkatiwalaan mo kami, Lord. O Diyos, di kita Tulungan mo kami, God. Tulungan mo kami, Lord. bibiguin. Yes, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Katapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Katapat sa'yo, Yes, Lord God. Yes, Lord. Help us, God, to serve you, God. Help us to serve you, God. Dahil sa kabutihan mo, Panginoon. Dahil sa kabutihan mo, God. ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di Yes, Lord God. Kay buti mo, oh God. Kay buti mo.
Yes, Lord. Tunay nga, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon. Marapat lamang, God, na papurihan ka, sambahin ka, Father God. Kapatid, hindi ko sasayangin yung opportunity sa mga bago. Commit and surrender your life to Christ. Commit and surrender your life to Christ. Hindi sa simbahang ito, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya mo i-commit ang buhay mo. Sa Kanya mo i-surrender ang buhay mo. And pwede po ba kitang ma-invite? Sundan niyo po ako sa prayer na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat sa buhay na ino-offer mo sa amin. Panginoon, maraming salamat na matay ka sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan namin. Sa umagang ito, inaamin ko po, ako'y nagkasala, nakagawa ng mga labag sa'yo. Isinusuko ko po ang buhay ko. Buong pusong ini-invite ka at magpumasok sa aking puso. Maghari, kontrolin ang buong buhay ko. Maraming salamat. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mula sa araw na ito, mamahalin kita, susundin kita, paglilingkuran kita, at sasambahin kita. Ito po ang aking panalangin. And sa lahat naman po ng gusto pang maglingkod sa Panginoon, and taas po natin mga kamay. Father God, tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon. Nakikita ng mga mata namin, Panginoon, na experience namin sa mga buhay namin ang kabutihan mo. Father God, sa mundong ito, Panginoon, minsan hindi kami mapagkakatiwalaan ng tao, Panginoon. Dahil sa sitwasyon ng buhay namin. Pero God, hindi mo tinignan yon. Hindi mo tinignan yon. Tinitignan mo kami na mga anak mo at sobrang mahal mo at pinagkatiwalaan ng mga bagay na gagawin sa mundong ito. Dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami na mag-extra mile, go extra mile in serving you, in worshiping you, in glorifying you, God. Tulungan mo kami, God. Tulungan mo kami. Hindi kami, Panginoon, bagkos ikaw ang makita sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon. God, ang dalangin ko po, ang simbahang ito, Panginoon, patuloy mong punuin ng mga taong sasamba sa iyo, God. Ang simbahang ito, Panginoon, patuloy mong punuin ng mga kaluluwang magbabalik loob sa iyo, God. And yung dalangin namin, God, gamitin mo kami, Panginoon, mightily sa mga ipinagkatiwala mo sa amin, God. Tulungan mo kami, God. Tulungan mo kami. Samahan mo kami, God. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo at pagmamahal mo. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba, pasasalamat at pagdakila. Hallelujah. Hello, COG fam, and thank you so much for tuning in on our online worship service. We are so grateful for your faithfulness in giving. Here are the ways to give your tithes and your offerings. First, through online bank transfer. See the details of our bank accounts shown on screen.
Or second, you can drop off your tithes and offerings on our church parking area. God bless us, COG fam. Let's meet again next week on our next online service.